Asan ba ako? Okay, mukhang may drama yung, anyway. Amen? So, shall we all stand please and let us pray? Well, we thank you for those videos, media ministry. That is how the Lord is blessing every one of us. Kung hindi niyo po nakita, yung artista doon, si Pastor Alvarez, yung nakarang linggo, si Pastor Francis, panoorin po ninyo. Let's pray. Father, we thank you for bringing us here, Lord, together as your children, as brethren in Christ. We thank you for being in our midst. We ask you to help us, Lord, to understand your word through the Holy Spirit, and we pray for anything that blocks the wisdom, the blessing, the knowledge done by the enemies in our heart. We pray that you clear everything, Lord, so that we could hear your voice and understand what you want us to do, Father, according to your word. We thank you for all the blessings, even those our negative things that happens in our life, because we know that you have always planned for us, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Please take your seat. Okay. Let me review the verses that we have read kanina po a while ago, and every verses ay nandito po yung mga virtues na gusto ng ating pong Panginoon na magawa din po natin itong mga virtues pong ito. Okay? Now, Luke chapter 6 verse 27 says, But I say unto you, our Lord says, which hear, love your enemies. Do good to them which hate you. So love is a virtue. Luke chapter 6 verse 28, Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you. Verse 29, And unto him that smiteth thee on one cheek offer also the other, and him that taketh away thy cloak forbid not to take thy coat also. Give, and give to every man that asketh of thee, and of him that taketh away thy goods, ask them not again. Luke chapter 6 verse 31, basahin po natin sabay-sabay. Ready? Go. And as you would that men should do to you, do ye also to them likewise. Verse 32, For if ye love them which love you, what thank have ye? For sinners also love those that love them. Okay? And if you do good to them which do good to you, what thank have ye? For sinners also do even the same. And if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye? For sinners also lend to sinners to receive as much again. Verse 35, But love your enemies, do good, lend, hoping for nothing again. And your reward shall be great, and ye shall be the children of the highest, for he is kind, or God is kind, unto the unthankful, and he is also kind to the evil. Verse 36, Be therefore merciful, as your Father also is merciful. Judge not, and ye shall not be judged. Condemn not, and ye shall not be condemned. Forgive, and ye shall be forgiven. Ito, basahin ulit natin to. Ready? Luke chapter 6, verse 38. Kayo po magbasa. Ready? Go. For the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Okay, and he spake a parable unto them, Can the blind lead the blind? Shall they not both fall into the ditch?
and the disciples is not above his master, but everyone that is perfect or mature shall be as his master. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but perceivest not the beam that is in thine own eye? Either how canst thou say to thy brother, Brother, let me pull out the mote that is in thine eyes, or in thine eye, when thou thyself beholdest not the beam that is in thine own eye? Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in thy brother's eye. Okay, so last week mga kapatid ay pinag-usapan natin iyan, at ang topic po natin ngayon is the same. Giving unlocks God's blessing, part 2. Okay? Part 2. Part 2. Now, yung pong binasa natin kanina, Luke chapter 6 verse 31, we would like to combine this into one and apply this practically in our life today. Ano bang pwede natin ma-apply rito sa ating buhay? The first verse is this, Luke chapter 6 verse 31, as ye would that men should do to you, you do ye also to them likewise. Now, ito po yung tinatawag natin the golden rule. Do unto others as you would like others do unto you. Do not do unto others as you would like others do unto you. Ika nga, this is the principle of sowing and reaping. Pag may tinanim, yung aanihin. Nagtanim ka, at pag may tanim, sigurado yan, mamumunga. Luke chapter 6 verse 38. Give, and it shall be given unto you. Pag meron kang tinanim, ay meron kang aanihin. Good measure, na ani. Pressed down, na ani. Shaken together, na ani. Running over, shall men give into your bosom. For the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Now, in order to understand this, mga kapatid, ito ay picture, no? Larawan ito, nung unang panahon, kahit po naman nung panahon natin, no? Kung panahon ko, kayo po mga kabataan ngayon, hindi nyo na, inabutan nyo na ang bigas per kilo, no? Kinikilo. Noong pong bata pa kami, hindi po tinatakal ang bigas at linalagay sa, ang tawag nito, ano tawag dyan? Ilang gatang o salup. Okay? Tama ba? Salup o gatang. No? Yari po yan sa kahoy, at linalagay po dyan yung bigas. Walang kaiba nung kapanahunan. No? Noon, ang linalagay nila trigo, okay? Katulad din yan ng bigas ngayon, mga kapatid. Kaya noon, yan ang ginagawa. No? Pabili nga ng isang salop. No? Kapag mapuno na ang salop, kakahigi na. No? Okay? So, gatang, Tagalog. Tama, di ba? Ilang gatang? Ilang salop? Okay? So, ngayon mga kapatid, the same measure that you meet withal, ito yung measurement, yung salop. Okay? Yung gatang. At yun din po, no, ang ibabalik sa atin. Yun din pong sukatan na yon ang ibabalik sa atin. Kaya pag kinombine natin yung dalawang verse na yon, ito, as you wish others do unto you, so do unto them. For in giving, okay, it shall be given unto you, pressed down, shaken together, running over, for with the measure you use, it will be measured back to you. This is a universal principle, mga kapatid. When I say universal principle, it does not confine on Christianity alone. Because even before pa, hindi pa pinanganganak ang ating pong Panginoon, ito po ay prinsipyo na nung panahon pa. Ancient, noon pa.
sa mga bansa nung kapanahunan. Kung kaya, mga kapatid, well, of course, kung bakit meron ganitong klaseng prinsipyo, ay dahil ang Panginoon po ang nagkaloob nito sa atin. Okay? For in giving, take note of that, for in giving, pag meron kang ipinagkaloob, ano nga yung papagkaloob natin? You give your love, especially loving your enemies. You give your blessing, especially those who cursed you. You give forgiveness, especially those who hurt you. You give generosity, your generosity. You give your kindness. You give your goodness. You lend. Give without expecting repayment. You give your mercy. You give your forgiveness. Okay? Giving and discernment. You give your discernment. Give attention to who you follow and learn from. You give your self-awareness. No? Self-awareness, yung sinasabing, nakikita mo yung tuldok na muta ng iba, ang hindi natin nakikita, yung poste ng muta sa mata natin. Yan ang sinasabi rito ng ating pong Panginoon. So we must be aware. So you give attention and consideration to your own faults and weaknesses before attempting to address or correct the faults of others. Now, this is hard, mga kapatid. Hindi madali po ito. But, ito po in parallel po sa ating pong maturity ng ating pong buhay. The more we listen to the Word of God, the more we become matured. And the more we understand the principles of God's Word, and the more we do them practically and religiously. Now, let's go to practical implication. Ano ba ang kahalagahan nito? Okay? Now, I will just give you a scenario, mga kapatid. Halimbawa, to strengthen your friendship with your friend. Sa mga small group natin, LED class natin, you're having Bible study. Now, paano pa mas magiging matibay ang samahan ng magkakapatid sa pananampalataya na magkakaibigan? So, actually, ang isa sa illustration ko rito, last Saturday, mga kapatid, we visited the best friend of your Ate Neri. That was last Saturday. At yung pong best friend na Ate Neri mo, ang pangalan niya po ay Raquel, ay noon pa, elementary pa sila, high school sila, magkasama na ho talaga sila. Ano po? At subalit, ito po nakaraang mga taon, bago pa mag-pandemic, nagkaroon siya ng big capital letter C na kinakatakutan ng lahat, cancer. Okay? And doon, siyempre, kaibigan niya, we started communicating with her. And then, so, yun po yun. Suppose you have a friend who is going through a difficult time, perhaps a job loss, health issue, or emotional distress. What are we going to do? How are we going to apply these principles that God is teaching us? As you wish others do unto you, so do unto them. For in giving, it shall be given unto you. Pressed down, shaken together. Alam niyo po, ito'y pangako ho ng ating pong Panginoon. Babalik po yan sa atin. Now, going back to my story, well, paano natin may apply yung good measure? Paano in-apply? Well, of course, as I tell you the story, you can relate it also to your LED class or to your Sunday school class, to your loved ones, to your friends, sa inyo pong mga magulang. Now, good measure. So, anong gagawin? May sakit ang kaibigan mo. May nasa stress siya. No, meron siyang emotional problem. Okay? Nawala ng asawa, namatayan ng asawa, namatayan ng anak, nasunugan. Anong gagawin? Good measure. Paano natin ito i-apply? Proverbs 17, verse 17, the Bible says, a friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. Napansin niyo po ba, na pag meron kang matinding problema, may ipinapanganak din na kapatid mo sa pananampalataya, a sister or a brother, to help you. There's someone.
may ginagamit po ang Panginoon na isang tao. Whether yung mensahe ni pastor, whether yung kaibigan natin sa simbahan, no? There is a brother born for adversity. Okay? Kaya hindi ho tayo talaga pinababayaan kahit na po noon hindi pa po tayo nakakakilala sa Panginoon. Unbeliever pa ho tayo nung panahon na yun. Nung nakaranas tayo ng mga problema, mabigat man yan, there is always a brother or a sister born for adversity. And then you will say, oh, nung nasave ka ngayon, mababalikan mo. Oo nga, no, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Kahit nung high school ako, kahit yung elementary ako, ito nangyari sa akin, muntik na ako mamatay, may plano pala ang Panginoon sa akin. Do you have that kind of story? Okay? So, anong ginawa ni Ate Nerio noong that time? Text. Take time to call, visit them, and lend a listening ear. Now, nung time na yung mga kapatid, yung pandemic, binisita namin. No? Before pandemic pa, may video nga ako, talagang pinunta namin, talagang nawala yung kanyang buhok. Ano ho? Well, subalit nandun kami. Ang layo, nasa Muntalba ng bahay niya. Okay? So, that's one thing. That's good measure. In application to these verses. Okay? So, press down. Bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. Yung bigat niya, maging kabigatan mo rin. Kaya nung pandemic, mga kapatid, nabuo yung kanilang small group, Let's See. Habang nasa pandemya tayo, kasama niya nanay niya, kasama niya yung asawa ng kapatid niya, kasama ni Ate Nerinyo, yung kapitbahay namin doon sa Doña Juana. Okay? Na hanggang sa ngayon ay nakita nyo na karang linggo nandito, nag-attend rito mga kapatid, at meron siya magandang patutuo, no? Handa kaming tumulong sa panalangin. Bear ye once another's burden. Sino ba naman ang taong walang kabigatan sa buhay? Hindi maganda ikaw ang gamitin ng Panginoon para dyan. Press down. Okay? So, ano ngayon ang pwedeng gawin? Not only do you listen, but also offer help in specific ways. Maybe offer to cook meals, run errand, take care of someone. You go an extra mile ensuring that support is substantial. Okay? Ang laking bagay kaya ang small groups natin. Ang laking bagay na ito mga kapatid. Kala lang natin, wala lang. Pero yung makinig ka lang, no? Minsan binibiro natin to, ito, piso, bumili ka ng kausap mo. Okay? Mahalaga yan mga kapatid. Alam niyo, maraming mga nagbalak magpakamatay, subalit dahil sa isang ginamit ng Panginoon, no? Kahit sigaw lamang ng isang taxi driver, and this is true. Hoy, huwag kang magpakamatay. Masama yan. Kahit sinong sumigaw na, hindi niya makalimutan. May sumigaw sa kanya, nagpabigay ng ulirat uli sa kanya. Okay? Now, shaken together, paano na ginamit? Kami ni Ate Nerinyo doon sa kanyang best friend. Sabi ng Bible, Hebrews chapter 10, 24-25, let us consider one another to provoke unto love and good works. Although this word provoke is a negative, no? Subalit mga kapatid, provoking to love. Provoking to good works. Alam yung provoke? Yung parang sa aso, sige. Minsan, natutuwa tayo sa aso. Pag nag-aaway, di ba? Sige. Pinoprovoke mo yun eh. Pero ito po, sige. Ibigin mo pa siya. Yun. It's positive. Sige. Gumawa ka pa ng mabuti. Okay? Now, that's one thing. Hindi lamang. Napansin niyo po, tumataas ang antas. Dati, nagte-text lang. Ngayon, binisita. Ngayon, kasama na sa Bible study. Okay? Kasama na sa small groups. Ngayon, mas mataas, not forsaking the assembling ourselves together, as a manner of some is, but exhorting one another, so much the more as you see the day approaching. Anong pwedeng magawin? You maintain your support. You maintain your prayer.
offer emotional support, continue to find ways to be helpful. You shake together all these different forms of support to make your help as comprehensive as possible. Okay? So, running over. Kaya last week, mga kapatid, last week, pumunta kami doon kasi birthday nung kaibigan ni Ate Neri niyo. Sabi rito sa Acts chapter 20 verse 35, I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak. Bilang example, I have showed you all things. I have labored enough to support the weak, and you have seen what I have done in order to support the weak, and to remember the words of our Lord Jesus Christ. How He said, it is more blessed to give than to receive. Minsan, hindi mo na alintala, pati hindi lamang panahon, hindi lamang talento, hindi lamang pati yung possession natin, mga kapatid. Pati pananalapi na pagkakaloob natin. No. It's more blessed to give than to receive. It's more blessed to give love. It's more blessed to give mercy. It's more blessed to give forgiveness. It's more blessed to give than to receive. Okay? So, kaya last Saturday, nag-organize sila ng get-together to reconnect with other friends and classmates. Kaya, that's one thing, mga kapatid. No? That's running over. Kuha nyo? It's a running over. Kahit ma-traffic last Sunday, kahit last Saturday, kahit maulan. Okay? Tinuloy yung get-together. Bumili ng cake. And na-meet namin yung kanilang mga kaibigan, classmate din, na-meet ko ulit, mga kaibigan natin, Erimo. And of course, yung mahal sa buhay ni Raquel. Okay? So, ano naman dating nito? Kung ikaw gumawa ng ganyan, ano ang dating sa'yo? Anong naman posible? Kasi, it's a cycle, mga kapatid. May binigay ka, ano naman ang dating sa'yo? Well, the reciprocal effect, emotionally. Kay Ate Neri nyo, Romans 12:15, rejoice with them that do rejoice. Weep with them that weep, the Bible says. Your friends feel deeply loved and cared for, which could significantly ease their emotional burden. Both sides. It's a simpleng lending on our ear to them. Socially, kasama na yung kanya mga kamag-anak. Ano ang balik nito sa ginawang small group, let's say, sa ginawang pagbisita, pag-organize ng birthday celebration. 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11, above all things, have fervent charity among yourselves. Fervent charity, maalab na pag-ibig. Okay? Above all things. For charity shall cover multitude of sin. Do you understand this? Nakikita niyo po ba itong sinasabi ng Banal na Kasulatan? For love shall cover multitude of sin. Whatever sin, it covers all by love. Use hospitality one to another without grudging. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good steward of the manifold grace of God. Minister the same, as God gives you that gift. Now, di mas lalong na kita ng kanyang mga kaibigan. Iba si Ate Neri. Okay? Iba yung kanyang pagiging mananampalataya. At nakita rin ng mga family members ni Raquel, yung mga pamangkin, yung mga kapatid. Di ba?
And that is also what happens when we extend our hands to them and follow the instruction of our Lord Jesus Christ. Ito pong mga sinasabi ng ating pong Panginoon rito is more than what's the norm, more than the normal. The normal is love. Love your friends. That's normal. The abnormal is, and the Lord will bless us for that, you love your enemies. The normal is forgive those forgivable. Ang hindi normal, forgive those who are unforgivable. Kung hindi mo mapatawad, doon mo patawarin. Kasi ang magbibiyaya sa iyo ang Panginoon. Thereby creating a cycle of love and kindness. Okay? So personally, anong benefit nito? Anong benefit sa iyo? Anong benefit sa atin? Sa lahat ng ating pong pinakita na mga good deeds. We love our enemy. Okay, balikan natin ha. Ito yung mga ginawa natin. Following the Lord Jesus Christ. We love our enemies. We bless them that cursed us. We forgive. We generously give. We are kind. We are good. No? We lend. We show mercy, forgiveness. Okay? So ano ang dating niyan naman sa atin? Personally. Okay? Personal. Proverbs 11:25. The liberal soul, you know what liberal means is? Liberal means generous. Mapagbigay. Okay? Without expecting, itong generosity ito, generous, mapagbigay without expecting in return. That is the Christian standard natin, mga kapatid. Higher than the generosity, the normal generosity of this world. Sometimes the world's generous to those who are generous to them. Pero sabi ng Panginoon, even to those who are not generous, be generous. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, personally, what happened? If you are like this, generous, liberal soul shall be made fat. Fat means be blessed. You will be blessed. And the blessing is not horizontal, not coming from the person whom you have done good things. The blessing comes from the Lord. It's vertical blessing. And he that watereth shall be watered himself. Also, himself. Anong ibig sabihin nito? Kung nagpapatubig ka sa iba, matutubigan din ang sarili mo. Naintindihan niyo yan? Kung ikaw ay matulungin sa iba, may tutulong din sa iyo. Okay? Nabibigyan mo nga ng tubig yung iba. Ibig sabihin, you extend yourself to others. You have done an extra mile. Now, ikaw din, sabi ng Panginoon. And this is God's promise. This is God's blessing. Anong title natin ng ating pumensahe? Giving opens blessings or unlocks blessing. You give your love, loving your enemies, it unlocks blessing. The blessing that I am referring to is the blessing from above. The blessing from the Lord. So, ano sabi rito? Pag nakagawa ka ng mabuti, mga kapatid, at clear ang conscience mo, wala kang iniisip na kapalit, you have the sense of fulfillment and happiness, it will increase. Tama? Ni feeling ka, ang saya mo. Okay? Especially if you have shared the gospel to him, at siya'y naligtas, uuwi kang masaya. Well, of course, the angels of heaven, hundreds and thousands of them, are happy because of that one soul who returned back to Christ. Kaya yung soul winning, mga kapatid, he that winneth soul is wise, sabi ng Banal na Kasulatan. He that shared the gospel is wise. Okay? Wise in the sense that you have done the will of the Lord. So, we have the sense of fulfillment and happiness. At minsan, hindi po ito nababayaran. Walang kapalit itong salapi. The feeling itself, the acts of kindness can boost a well-being of giver as well as the receiver. Doing an act of kindness. Ako, nasubukan ko na yun. Kasi narinig ko kay Pastor Hernes.
Nasubukan ko na yung nagda-drive, tapos babayad ka dyan sa toll gate. Tapos sabi ko, yung sa likod, bayaran ko na. Kahit hindi ko kilala. That's act of kindness. Magtataka, ba't kayo binayaran? Sino kaya yun? Si angel of God yun. Diba? You do an act of kindness. You don't need a certificate to recognize you to do that. Amen? So that's a sense of fulfillment. You're happy. Nakapagbigay ka, kahit wala kang, you don't need to write your letter, write your name. Boldly, lalo pa. Project of congressman, ganyan. Hindi na kailangan. Okay? Pa-project pa ni kapitan. Yung pera naman niya sa gobyerno, hindi na maging kapitan. Acts of kindness can boost your well-being. Long-term bonds. Kita mo. Last week, nandun kami. Happy birthday, Raquel. Siyempre, magugulat yun. No? Mas lalong titibay. Okay. Mas lalong magiging maganda ang samahan nila. Kasama ng kanya mga classmate na pumunta doon. Ecclesiastes 4:9-10. Two are better than one, because they have a good reward for their labor. Dalawa yan magkasama yan. Okay? Two are better than one. For if one fall, the one will lift up his fellow. Tama, di ba? Prinsipyo ng banal na kasulatan. But woe. Anong woe? Kawawa. Kahabag-habag. No? We sorry for those who are always alone. Alam niyo po sa church, you will not, if you have the Holy Spirit in your heart, and you feel always alone, no? Punta rito, Sunday morning, tapos uwi, tapos parang Katoliko. Wala, pag uwi na. Iba din po pag meron kayong atingan ng choir. Magkaloob ka, sama ka sa mga, katulad niya, magpaplano na tayo ng ating pong medical mission. That's added responsibility. Mas maraming responsibility sa church, mas masaya. Tama? Kasi, if you have the Holy Spirit in your heart, you will not be satisfied by just warming the bench or the chair. Sa susunod na linggo, lalagyan ko na yan ng itlog. Pag napisa, nasobrahan ka na ng upo. Okay? Nasobrahan ka ng upo. Kailangan ka. Well, ano yan? Ano tawag yan? That's Proverbs Francis verse 1. But woe to him that is alone. Kawawa yung palaging nag-iisa. Wala kang fellowship, wala kang small group, wala kang... Kung nahiya kayo, kayo na magkamay. No? Kasi mahihain naman kami. So ikaw na mangamay. Okay? Hindi mo lang ako kinamayan. I-extend mo na lang ang kamay mo. And when he falleth, for he hath not another to help him up. Magdamayan tayo rito sa ating pong simbahan. Friendship strengthens and deepens, become more resilient and meaningful. And I believe this is what is happening sa inyo pong mga small groups. Yung mga youth, bakit ang youth natin ngayon buo? Bakit ang mga youth natin ngayon buo? Okay? Halos hindi magpuknat. No? Pag may gawain, sabay-sabay, sama-sama. Pag may namatay, sige, puyatan. No? Yung kantahan natin, pag namatay, alam na yon, dalihin yung funeral kit. Diyan nga pala, pag mayroon namatay, wag nawa. No? Pero dalawahin natin ang kanta. Nabibitin ako pag isa. Basta yung pagkatapos ko mag-preach, magkanta naman. Kasi pagkatapos ko nag-preach, wala na eh. No? Magkanta, may kumanta. Kahit bayan magiliw, okay na yan, basta may kumanta. Okay? So dalawa, before I preach, kumanta. After I preach, kumanta. Yung iba kasi, yung mga choir natin kasi, nananawa na. Wala na bang iba? Palaging ganyan. Iba-iba naman namatay eh. Maliban lang kung yun namatay. Ikaw naman namatay. Ikaw na naman. Wala namang gano'n. Iba-iba naman eh. Ano? Tayo sawa na. No? Sila hindi. Okay? Nagbibideo pa sila. Di ba?
Tapos, iba yun, mga kapatid. Ako hindi ako nananawa. Kinakanta natin yung yung, kita mo nga, nakalimutan ko na nga eh. Oh, dalawa yun eh. Salubungin siya. Salubungin natin siya. Yung pang isa, maganda yun eh. Siya lamang, di ba? Oh, maganda yun. Kantayin nga natin. Alam mo pa, gustong-gusto ko yung salubong, yung trumpeta. Ang tawag nun? Salubungin natin siya. Anong first stanza nun? Tunog ng trumpeta. Yan. Diba? Ang ganda niyon. Sige. Tawagin natin si Ricky para mag-solo nito. Okay. Pangalawa, mga kapatid. Case number 2. Loving your enemies applies within the concept of good measure, pressed down, shaken together, running over. Paano ito natin i-connect yung loving your enemies para ang katapos-tapusan, good measure, pressed down, shaken together. So, for example, ang daming example mga kapatid. Resolving workplace conflict. Wala ba kayo naging problema sa opisina nyo? Wala ba naiinggit sa inyo? Ang dami sa school. Wala bang conflict sa school? Sa kapitbahay nyo, wala bang umaaway sa iyo? Napakabanal mo naman at walang kakaaway. Wala bang naiinggit sa iyo? Lalo na tayo mga mananampalataya. Ang dami. Okay? Workplace, sa trabaho natin, sa school. Oo. Paano natin may apply? Suppose you have a colleague at work who has been openly hostile towards you. Naranasan niya na yun? Kasama mo sa trabaho, sinisiraan ka. Okay? Lahat ng paninira, binigay na sa'yo. Hindi mo maano kasi boss mo eh. Nasa mataas sa minsan naman, ka-contemporary mo. Minsan naman, nasa under sa'yo. Chismis ka. Openly. Okay? And you had been tempted to retaliate. Yan ang gusto. Para tayo mga, sabi ko dati noon? Mga alimango. Ibang makunti mo na palaban eh. Palaban. Kaya nga tayo, mga mananampalataya, hindi tayo hinalintulad ng Panginoong sa kambing. No? Tayo ay mga, tupa. Sheep. Iba yung kambing, iba yung tupa. Ang kambing, hawakan mo lang yung kanyang ulo, gumagano na, sumusuwag na eh. Okay, retaliate, gusto makipag-retaliate ka agad. But you decide to apply principle from Luke chapter 6 verse 13. Isipin mo, nasaktan ka. Ang nasa isip mo, buti na lang, attend ako last Sunday. Kasi sabi ng Panginoon, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give unto your bosom, for the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. The same measurement. Okay? So how do we apply that? Good measure. Siniraan ka. Nasaktan ka. Nasaktan tayo. Proverbs 15 verse 1. Sabi ng Panginoon, a soft answer turneth away wrath. Ano po ito Double blade po ito. Ibig sabihin, when you follow this, a soft answer, pati mismong galit mo, nawawala. Unti-unti. Hindi lamang yan. Pag yung kausap mo, siya rin, nawawala. Okay? Apply natin to sa magulang. Tama? Pag magulang natin galit na, nakatatlo na ako. Ano sila sagot mo? Opo. Opo. Okay. Dahan-dahan lang. Natatanggal yung wrath, sabi. And grievous words stir up anger. Bad words. Demeaning words. Okay? Stir up anger. So, you choose to engage respectfully. May lang, sa office mo, well, you still respect her or him. You make an effort to say, hello. Kahit hindi ka binati. Masakit yon. Tama? Pero you say, hello. Tapos, leader mo, nagsalita, just listen as they speak. Kahit,
Masama loob mo. Okay? Well, sabihin natin, para naman tayo nito, Pastor, ipokrito. Well, sa simula, mga kapatid, parang ganyan. Pero as we apply the Word of God, so listen, as they speak, Lord, pag-pray mo. Can you not pray, Lord, teach me to love him. Teach me to love her. Teach me to love my enemy. Amen? So, offer assistance when you can. In that way, you are doing a good measure. Good? Amen? Kuha nyo? So, ganun mga kapatid, good measure. No? Kaya, a soft answer. Kaya yung pong mga manika ninyo, no? Na manika yan. Yung tinutusok-tusok nyo, okay? Ng karayom, tapon nyo na. Itong walang hiyang ito. Okay? Basta manika yan. Amen? Kalang, no? Itapon nyo na yung pangkukulam ninyo, mga kapatid. So, next, ano pwede pang gawin? So, press down. Press down. So, mahinahon ka na, magsalita. Pag nagsasalita siya, good, salamat po, hello. Masakit yon. Sinisiraan ka eh. Pero mga kapatid, sabi sa Romans 12:20, therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. Huwag mo lagyan ng tayudan or baygon. No? Ito, inom ka. May baygon pala eh. Huwag mo nang lasunin. Parang gusto mo, parang binidemonyo ka na, di ba? Parang, if thine enemy hunger, nakita niyo pinagagawa sa atin ng Panginoon. Madali ba? Hindi. Dapat pang gawin? Opo. Sino ang tutulong sa atin? Pag tama itong gagawin natin, mga kapatid, the Holy Spirit will help us. At siya ang tutulong sa atin magawa yun. For in doing so, thou shalt heap coals of fire on his head. Pag ginawa daw natin ito, take note of that, Romans 12, verse 20. Pag ginawa daw natin ito, para ka naglagay ng uling na may baga, coal, sa kanyang ulo. Kasi po sa Old Testament, gumagawa ho sila nagbabaga ho sila ng, sabihin natin, uling, no? Sabihin natin uling. At nasa ground yan. Ginagamitan po nila yan para to disinfect. Okay? Disinfection. No? Isa sa gamit po nila. Kaya pag sinabing, lagyan mo ng heap coals ang kanyang ulo. So, ibig sabihin, mga kapatid, literally, lagyan daw siya ng nagbabagang, ito para negative, di ba? Nagbabagang baga sa ulo. Ibig sabihin, sa paggawa mo ng mabuti, gutom siya, pinakain mo. Nauhaw siya, pinainom mo. Nadidisinfect ang kanyang pag-iisip. Kuha? Nadidisinfect. Mas pambira ito. Patapos kong siraan, ang ganda pa ng ginawa niya sa akin. Wala akong marinig sa kanya. Pagkatapos kong murahin, pinagpiprepara daw niya ako. O, diba? So, nagbabago ang isipan niya. Anong klase kaya itong taong ito? Kapag alaman niya, Baptist pala. Amen? Tapos si Pastor Dait pala ang kanyang pastor. Tagapalatiw pala. Di pag inimbitahan mo, makukurious yan eh. Ano bang klaseng ugali meron ito at pero hindi na-offend? Puntahan ko nga sa church niya. Di ba? Okay? So, actively seeking ways to support their work. Kahit kasama mo yan sa trabaho, mga kapatid. Highlight their accomplishment in a team meeting. I have heard, sabi mo, sang-ayon ako doon sa proposal ng team nila. Sila yung mga nagbabakbite sa'yo. Maganda naman siguro ang accomplishment. Highlight their accomplishment. Ako gusto ko yun. I approve ng kanilang proposal. Press down your genuine goodwill into action
that are supportive and kind. Okay? So, ano yun? Good measure, pressed down, shaken together. Paano pa? Binabakbite ka, sinisiraan ka. Anong practical application ito sa atin? Shaken together. Put on therefore as elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbidding one another, and forgiving one another. If any man have quarrel against any, even as Christ forgave you, as ye also do ye. Kita niyo yan? Sabi rito, put on, parang damit, isuot mo. Mga kapatid, tayo po, ang katotohanan, tayo po ay elect of God. Amen? Mga pinili ng Diyos tayo. At kung ikaw po'y mananampalataya at meron kang Panginoon sa buhay mo, sa puso mo, pag namatay ka sa langit ka tutungo, tama? Patungo na ho tayo doon, mga kapatid. Secured na ho tayo. Kailangan ko pa bang i-emphasize yan? Na secured na po ang future natin. Yung mga sumisira ho sa atin, mga unbeliever lalo na, ay sila ho talaga kawawa. Huwag na natin dagdagan ang pagdurusa nila. Okay? Nawa ang prayer natin, maligtas din yan. Kasi diba sabi ng Panginoon nung nasa krus siya, Lord forgives them, Father forgives them, for they do not know what they are doing. Okay? So ano sabi? As elect of God, bilang mga pinili ng Diyos, mga banal, pinaging banal at iniibig ng Diyos, isuot natin yung bowels of mercies. Pagiging maawain, pagiging matulungin, mapagpakumbaba, no? Mahinahon, maamo. Long-suffering. Ano ibig sabihin ng long-suffering? You suffer long. Parang happy birthday sa Jollibee. You suffer long-suffering. Forbearing one another, forgiving one another, but you forbear one another. Ano ibig sabihin ng forbear? Pagtsagaan mo na yan. Forgive one another. Ano nga sabi ko sa inyo last week? Anong ibig sabihin ng forgive? Forgiveness means release. Forgiveness means release. Please forgive me, let me go. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. No? You don't love not forgiving him. Tama? Okay ba? O ka, boses ko? Good. Release. Forgiveness means release. If you will not forgive, you will not release that in your heart. Okay? Kaya mayroon kang emotional problem, physical problem, ano pa? Financial problem, lahat ng problema. Because you do not release it, because forgiving is release. Forgiving means freedom. Alam nyo, pag nagkasala yung iba at nagkasala sa'yo, ang una mong dapat patawarin, sarili mo. Kaya nga yung forgiving, hindi sarili mo. Pag napatawad mo sarili mo, no? That's it. Malaya ka. You have now the freedom. That is literal meaning. Ayaw nyo maniwala? I-google nyo. Ano ang meaning ng forgive or forgiveness? At sasabihin ng Google sa inyo, release. Kala natin yung forgiveness, yung ibang tao, katawa. Forgiveness means release. Okay? If a man have quarrel against any, so, you have to release that. Even so, Christ forgive you, so do also ye. Well, ano ang next level niyan, mga kapatid? Inaway ka, chinismisan ka, daming marites sa'yo,
So, gawin mo good measure. Itaas mo pa ang antas, press down. Dagdagan mo pa. Tapos, the same measure ibigay mo sa kanya. Tapos ano pa? Shaking together. Alug mo pa. Siksik. Alug, siksik. Tapos yun uli, ibalik mo sa kanya the same measurement that you give to him or to her. Then, pinatawad mo na siya. You shake. You maintain this level of respect and kindness even if it's not immediately reciprocated. Parang, hindi man lang binabalik. Inibig ko nga na nga siya, Panginoon, hindi man lang bumabalik. Pag hindi bumalik sa iyo, mga kapatid, ang Panginoon ang magpapadama sa iyo ng pag-ibig na yan. Kasi hindi lahat ng mga taong pinakitaan natin ng love, mercy, gentleness, humbleness, hindi lahat ng tao ay babalik sa iyo. Do not expect that if you love your enemy, babalik sa iyo. Magiging okay na kayo. It's not necessarily. But ang sinasabi ng Panginoon, siya ang magpapala sa atin. Then you shake together all various forms of support and decency. Ano pa ba pwede kong gawin? Okay? Next, running over. Pag-uumapaw na pagpapatawad. Pag-uumapaw na pag-ibig. Pag-uumapaw na kahabagan. Okay? Let nothing be done through strife and vainglory, but in lowliness of mind. Kita nyo yan? Let each esteem other better than themselves. Kahit na, alam mo, diba yung pagpapakumbaba? Mas magaling yan sa akin. But esteem other better than themselves. Kung meron tayong iaangat na bangko, hindi yung bangko natin, ika nga. Ginagamit pa ba yung sa eskwelahan? Iaangat mo naman. Pag sinabi inaangat yung bangko, ano ibig sabihin? Nagmamayabang, di ba? Okay? Pag sinabi inaangat ang bangko, ibig sabihin nagmamayabang naman to. Kaya kung meron kang iaangat na bangko, yung bangko niya ang ingat mo, hindi sa'yo. Yan ibig sabihin yan. Lowliness of mind. Esteem other better than yourselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Hindi tayo. Self-sacrifice nga tayo eh. Okay? Well, anong pwede natin gawin? You recommend him or siniraan ka na, recommend mo pa? That's something. Okay? Your generosity spills over in a way that could significantly benefit them. Hindi na ikaw. Why? Because you are doing it in a Christian principle. How the Lord wants us to do when we have some problems. Well, mga kapatid, wala na tayong time. Ito. Ano naman ang potential outcomes or reciprocity? Yung balik. Pinakitaan mo ng ganito, good measure. Pinakitaan mo ng ito, press down. Dinagdagan mo pa ng extra mile. Shaking together. And then, nagpakumbaba ka pa lalo. Running over. Ano naman ang balik sa'yo? Okay? Ito, sabi rito. Proverbs 25 verse 21 to 22. Kanina, binasa natin ito sa Book of Romans. Dito kinuha yan. If thine enemy hungry, give him bread to eat. If he be thirsty, give him water to drink. For thou shalt heap coals of fire upon his head. The Lord shall reward thee. Sino magbibigay ng reward? It's the Lord. You heap a coal of fire upon his head, meaning, you do good. Kasi sa kagagawa mo ng kabutihan sa kanya, mapag-iisipan niya. Ang bait naman ito. Kahit nasiniraan ko na to, ganun pa rin. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Your consistent kindness wears down your enemy's
hostility. Yung napagod na. Napagod na siya kachichismis sa'yo. Napagod na siya na kina-cursed ka. Napagod na siya na minumura ka. Napagod na siya na galit sa'yo. Okay? Nakakapagod din gumawa ng kasalanan. Wala namang ginagawa. Bingi ka sa... Pag ganon, di ang gusto ng kalaban, ika nga, pag binuhusan ka ng apoy, buhusan mo ng tubig. Okay? Leading to a transformation in your relationship. So, anong unang mangyayari mga kapatid? Magkakaroon ka ng pagbabago sa sarili mo. Sa sarili natin. Ikaw mismo ang unang dinidil ng Panginoon. Ako nga po sinaksaktan eh. Ako nga po ang siniraan eh. Pero ikaw ang nagkakaroon ng transformation and we are becoming like Christ. Okay? Next, influence. Now, ano magiging influence nito? Ikaw na ang siniraan, ikaw na ang binakbite, ikaw na ang yunurakan. Anong sabi sa Matthew 5:16? Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Wala sila masabi sa iyo. Ang daming illustration niya sa banal na kasulatan kung sino, si Daniel. Okay? Wala sila masabi kay Daniel. Kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Wala sila masabi. Let your light so shine before men, that they may see your good works, not your retaliation. And sinong linuluwahati nila? Nag-glorify ang Ama natin sa langit. Your actions could serve as a role model for others in your workplace. Okay? Creating a more supportive and harmonious environment for everyone. Darating ang time, malalaman din, ay, hindi pala totoo pinagsasabi niya. Darating ang time. Okay? Personal growth. Anong pwede pang mangyari? Pinatawad mo na, hindi ka nagsalita ng masama sa kanya. Yung pag-curse niya, binalikan mo ng pagpapala. Lalago ka sa pananampalataya. First, that's James chapter 1:2-4. My brethren, count it all joy when you fall into diverse situations in life. Situations in life. Problems in life. Okay? Yan ang ibig sabihin ng temptation. Or, temptation or pagsubok. Ano pagsubok? Challenges. Challenges. Ano pa? Pagsubok or trials. Yan yung gusto kong hinahanap na salita. Trials, temptation, or trials, that's the same. Because ang Greek word nito, ang Greek word niyan, temptation and trials is the same, mga kapatid. Perasmos po ang Greek word niyan. Perasmos. Knowing this, that the trying of your faith worketh what? Pakibasa? Patience. Let patience have her perfect work. Kita nyo, yung patience pala meron din good measure, pressed down, shaken together, and running over na pagpapahinuhod. Okay? Hanggang maging perfect yung patience natin, mga kapatid. That ye may be perfect and entire and wanting nothing. So, even your enemy doesn't change their behavior, your own character grows stronger through the discipline of loving your enemy. You might also find a sense of peace and satisfaction in knowing that you have done the right thing. Okay? Ano pa? Ang balik sa'yo. Okay? Pag ginawa mo yan sa iba, una, magkakaroon ka ng pagbabago sa buhay. Ikaw mismo magbabago. Pangalawa, magiging maganda ang influence natin, lalo. Pangatlo, magkakaroon tayo ng personal growth. Spiritually. Pang-apat, magandang reputasyon natin. A good name is rather to be chosen than great riches. Ganda ng verse na yan, di ba? Piliin natin yung magandang pangalan kaysa kayamanan.
loving favor rather than silver and gold. Dahil pag pangalan natin yan, mga kapatid, kahit wala kang salapi, pera, hindi ka mayaman, but you have a good name, that's it. That's a good name. Your reputation as a generous, kind, as loving, merciful, those virtues na nandun sa mga verses na keyword sa bawat verses kanina. Okay? Your reputation as generous and kind and others will mostly precede you. Ikaw pala si Ricky Galang. Salamat at nakilala kita. Ano ba pagkakilala mo sa akin? Well, pag inutangan ka raw, di ka na naniningil. Di ba? Ang gandang ano niyan. Your reputation precede you. Napag-alaman ko, mabait ka raw. Okay? Marami akong napakinggan, mabubuting bagay sa iyo. Pangalan mo pa lang, no? Oscar Mabakyaw. Sino? Si Oscar Mabakyaw. Di ba? Iba yun eh. Kilala ko yun. Iba yun. Pero your reputation, generosity precede you. Wala ka pa doon, kilala ka nila. Na you are love. Kilala ka nila na ano? That you love your enemies. You bless them that cursed you. You forgives, you are generous, you are kind, you're good. You lend. Lend. Give without expecting repayment. Okay? Well, in-explain ko rin sa inyo last week. You're merciful. You are forgiving. No? You're generous. Well, mga kapatid, diba? Pag ganyan tayo. Ngayon po, reputation. Then, unexpected reward sa lahat. Pagsunod natin sa ating pong Panginoon, ano ang rewards natin? Ito, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saint, and do minister even to the unbelievers. Kita nyo? Hindi kakalimutan ng Panginoon. God is not unrighteous. Ibig sabihin, negative times negative, it's positive. God is righteous. Pag sinabing not unrighteous, negative times positive equals positive. Tama ba? God is not unrighteous. Ibig sabihin, God is righteous. Matuwid ang Panginoon. Anong katuwiran niya? Bakit matuwid siya? Matuwid siyang hindi kakalimutan ang lahat ng ating pong mabubuting gawa, pag-ibig, na pinakita natin ayon sa kanyang katuruan, ayon sa kanyang pangalan, na sa paglilingkod natin sa mga kapatiran natin at kahit sa mga hindi kapatiran. Okay? 14 minutes na raw akong lumampas na sa oras. Kaya ito, i-example ko na lang ito sa inyo. Assignment. No? Halimbawa, mga kapatid, the principle of goodness, good measure, pressed down, shaken together, running over, is highly relevant when it comes to forgiveness. O sitwasyon. Halimbawa, yung best friend mo, nag-betray sa iyo. Anong gagawin mo? How do you handle that? Due to betrayal, masisira ang pagsasamahan ninyo. Okay? So, anong good measure ang pwede mong gawin? Anong press down ang pwede natin gawin? Anong shaken together ang pwede natin i-apply? Anong running over? Above all things, have fervent charity among yourselves. For charity
shall cover the multitude of sin. Love covers it all. Di ba may awit yan? Ang tono niyan? Eyes? Love covers it all. Ikaw na, ha? Hindi niya alam. Kukompose ko pa lang yan eh. Ang pag-ibig, no? Natatakpan anumang klaseng kasalanan. Okay? So, assignment yan, no? At pag ginawa natin, mga kapatid, anong pwede mangyari? Deepen friendship. Anong personal growth ang pwede mangyari sa'yo? Anong example? Anong reward? Good? Okay, so that's our topic, part 2. Part 2. Basahin ulit natin itong ating verse. Ready? Give and it shall be given. Ready? Go. Shall men give into your bosom, for the same measure that you mete withal, it shall be measured to you. Again, the same forgiveness. It's the same sukatan. Kaya dito po sa ating church, well, handa nyo na po yung offering natin. Kaya pag tinignan nyo ho ito, huwag kayong ma-offend. No? Huwag kayong dami naman. It depends po sa pananampalataya. Nagsisimula po ang tithes, good measure. Amen? Kaya nga, good measure. Kaya nga, bakit good measure? Tamang measurement. 10%. Kaya, kayo mga elementary student, kung ang inyo pong allowance ay 300, sabi natin, 300 per month, o per week kaya, per week. Ilan ang 10% niyan? High schooler, college student, ilan? 30 pesos. So, di ba? So, that is 10%. Pag binigay mo yan 25, hindi na yan 10% kuha. Pag binigay mo, dapat 30 yan, bumili ka ng candy, naging 20 na lang yan, huwag mong tawagin tithes. Kasi hindi ho yan tithes. Ang tithes ng 300 is 30. Amen? Pag binawasan mo yan, pambili ng bigas, kasi mahal na yung bigas, nag-tithes ka. Opo. Hindi naman 30. Yan ang ibig sabihin. Kaya sa atin po, meron tayong ganyan. No? Now, mas mataas dyan, as we grow in the Lord, meron tayong love offering, faith offering, mercy offering. Yan ang press down. Okay? Thank you, Pastor, sa pagturo po sa akin. So, ngayon po, magbibigay po ako ng love, faith, and mercy offering. Press down. So, yung pong allowance ko is 300 pesos, 30 pesos. Ngayon po, yung tithes ko, 20 na lang. Tapos yung love, faith, mercy, no? 10. Kaya total 30. Hindi rin nagbago. Okay? Hindi ho ganun yan. Alam niyo ba? Salamat po, Pastor, kasi next week po meron tayong first fruit offering. Yun po shaking together. Good. Kaya po, Pastor, ang aking offering next week ay 10 pesos tithes. Love, faith, mercy, 10 pesos. Tapos 10 pesos din po yung first fruit offering. Total, 30. Nako naman. Hindi ho ganun yun. Amen? Walang pagbabago. Pinaghati-hati mo lang yung... ang increase po, nag-i-increase din ho yan. Okay? So, next week po ang ating pong Thanksgiving first fruit. At, hindi po tayo dito. Doon po tayo. Saan tayo? Marigold. Asan yung marigold? Sa may Buting. Okay? Next week, marigold, Buting. Anong oras tayo doon? 9 o'clock ang start natin. Doon po tayo. At dati na ho natin yung ginamit. Last first fruit po. Bago mag-pandemic ata, doon tayo. Okay? So, doon po, we will give our Thanksgiving first fruit. So, giving unlocks blessing.
Good measure provision comes as a result of good measure giving. Pangalawa, kayo magbasa. Ready? Go. Okay, press down yan ha. Number 3, ready? Itong pinakamabigat. Running over. Gusto niyo yung running over na pagpabala? Amen? Running over provision comes as a result of sacrificial giving. Sa atin po, as we apply this, kailan natin ito binibigay sacrificial giving? March. Okay? Sa March. Next year, 2024. Tayo pong lahat tumayo. And let us give our offerings for today. Father in heaven, we thank you, Lord, for the verses, the lessons, everything that we have learned, and everything that we have heard. As we give our tithes and offering, Lord, today, we pray that you give those blessings, because it is you also, Lord, that give us this blessing of ours, and we would like to give back to you according to your will. We thank you, Father, and help us, Lord, as we prepare ourselves for next week, yung aming pong pagkakaloob ng taunang Thanksgiving first fruits. Bless the giving today. In Jesus' name we pray. Everybody said? Amen. So, halika, May, please come habang magbibigay kami ng aming offerings.